DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto, alas 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Inaasahang dedeklara na ng Department of Agriculture ang food security emergency sa harap ng hindi pangkaraniwang pagtaas sa presyo ng bigas sa kabila ng sapat na supply nito. Gayunman, nilinaw ni Agriculture Undersecretary o Assistant Secretary, na-promote ko tuloy si Asek Arnel de Mesa, na walang shortage ng bigas sa kabila ng planong ideklara ang food security emergency. Yun. Paliwanag po ni Michael de Mesa. Hindi. Ha? Hindi si Michael yan. Si Arnel yan. Arnel de Mesa, ang kalihim ng Department of Agriculture. Walang kakulangan. Hindi siya kalihim. Ha? Hindi siya kalihim. Ano ba? Assistant Secretary. Assistant Secretary ng Department of Agriculture. Walang kakulangan sa supply. Ay, ganun nga. Ba't pa ulit-ulit yata? First, second, ngunit, may extraordinary increase sa presyo sa kabila ng maraming hakbang ng gobyerno para ito'y maibaba ang presyo. Gayunman. Ganun ulit. Samantala, epektibo na po ngayong araw ang maximum suggested retail price na 58 pesos kada kilo. Sa imported na bigas, kahit gaano pa siya kaganda. At makakatuwang daw po ng DA sa pag-monitor sa pagpapatupad nito ang mga alkalde sa Metro Manila. Yan ay sa kabila ng may sapat na supply ang bigas sa bansa. Isyu ng bayan. Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk. Maganda morning. Lamig. Where the vine. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu!
Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Patuloy nating ninanamnam ang lamig ng panahon. Dito pala sa Pasay City, Cumbatsero ay 24 degrees Celsius. Ang 24? 24. Grabe. Talaga naman, ibig sabihin natipid tayo sa kuryente, Oh, yun ang ating nakakatipid tayo sa kuryente ngayon. Kung pwede nga wag nang mag-aircon pagka magdamag lalo na kung ang setting mo lang lagi 24, 25, kung 24, 24 na sa labas, hindi na gumagana yan. Siguro kung batsero mag-electric fan na lang. Pwede. Para ka lang pinapaypayan, gano'n. Ayan, Sa Baguio City ay 15 degrees. 15? Wow, sarap, kaya pala santambakang turista daw dyan ngayon sa Baguio. Sa Baguio. Lalo pat bukas na sa publiko ang Camp John Hay. Yan. Yang matapos ang matagumpay at mapayapang takeover dyan ng Bases Conversion Development Authority na pinamumunuan ni Chairman Larry Paredes. Iba talaga yung kumanta siguro. Kaibigan. Jim Paredes yun. Congratulations, Chairman Larry Paredes. Pero meron silang binabawalan lalo na dyan sa Camp John Hay, doon sa kanilang tawag doon, golf course. Naging controversial pala yan. Meron silang binabawalang maglaro doon, 2 tao. Sino na Blacklisted? May blacklisted sila. Asan ang pangalan? Yung isa, dating mayor. Si Mayor, yung dating Mayor Mauricio Dumogan. Dating Mayor ng Baguio. Ayan, Tsaka yung isa, yung abogado ng abogado yata yun ng dating may hawak diyan sa diyan sa Sobre Peña. Sa Sobre Peña Group. Pero dinideklara po ng BCDA at ng yung Camp John Hay ay open to the public na. Yan, bukas na sa publiko. Under new management, yung golf course, yung Camp John Hay golf course, ayan. At yun daw mga pwede ba kaming makasilip man lang sa mga villa-villa dyan, Mr. Chairman? Nagsabi nga na maganda daw yung mga villa dyan. Yung mga log house, yung mga log cabin. Kaya daw maglula ng hanggang 20 tao. Yun. Talaga naman. Pagka yung nirentahan, yung cabin na yun, hindi mo na kailangan kung saan pa nakapwesto yung mga kamag-anak mo. At isa na lang. At kahit saan, buksan mo lang ang bintana, naka-aircon ka na. Yun ang maganda. Hindi mo lang makokontrol kagaya nung aircon dito sa Manila. Hindi mo makokontrol. May mga Forest Lodge Reservations Hotline. The Manor Hotline. Tingnan mo na, pinagbibigay na pala ni Chairman Larry Paredes ngayon. Bigyan naman, Mr. Chairman. At meron na raw mga ito, si Attorney Mauricio Dumogan. Ito, notice to the public. Para pala yung The Bases Conversion and Development Authority would like to inform the public ay nais na ipabatid sa madla that the BCDA Board of Directors na ang pamunuan ng BCDA voting unanimously na nagkakaisang bumoto issued a resolution ay naglabas ng isang kalataas directing na nag-uutos that the following persons ng mga sumusunod na tao are not allowed ay hindi pa papayagan to play na maglaro at the Camp John Hay Golf Course. Sa golf course ng Camp John Hay. Until further notice. Hanggang sa susunod na kabanata. Attorney Mauricio Dumogan and Attorney Federico Mandapat Jr. Attorney Federico Mandapat.
At saka Mauricio Dumogan. Sounds family. Yun nga, sa ano nga yun? Yung dating abogado ng Phil Estate ba yun? Phil Estate. Yung dating may hawak yan. Sobrepenya Group. Teka muna akong Bachero, yung bang, di ba, kung manggagaling ka sa may Baguio Country Club, no? Maglalakad ka lang ganun, papasok ng Camp Johnny, no? Meron tindahan, may nagtitinda ng batirol dun eh. Oo, yung tsokolate. Tsokolate. Bukas na rin yun. Bukas na rin yun. Pwede na rin yun. Pwede na. Kaya ang dami kumakain dyan. Back to normal operations ang lahat. Ayan, at saka baka pwede, total, may kwan dyan may outlet store dyan sa meron. Meron. Kaya lang minsan napadaan ako dyan. Siguro mga early last year. Wala naman tinda. Wala nang tinda. Baka kung meron man tinda, mahal. Siniraan pa. Bayan? Wala. Tingnan natin. Baka naman dahil under new management. Dumami na yung tinda at talagang maging parang outlet store. Ayan. Kaya doon sa mga may restaurant dyan, baka gusto nyong magtayo ng restaurant dyan sa Baguio. Marami na raw ang nagbibid, kumbachero. Marami na raw nagbibid na mga nagbigay ng mga proposal para makapagtinda ng pansit dyan sa pansit? Baka si Nanay Benny dyan sa kapaligid ng Camp John Hay. At napag-usapan ng malalamig na panahon, dyan sa atin sa Amerika, kumbachero. Inauguration na Baka hindi ninyo ma-contact ang inyong mga kababayan sa Amerika sa pamamagitan ng TikTok. At magtaka kayo, ba't hindi ko na nakikita yung kekending-kending yung puwet nitong si mga kamag-anakan nyo dyan. Wala, tinigil sa Amerika ang TikTok. Nakaban ng TikTok. Pero bispiras pa naman ng inauguration ni Donald Trump. Ito po ay sa bisa ng pagsang-ayon ng kataas-taasang hukuman ng Amerika, sa isang batas na ginawa ng Kongreso doon na nagpapatigil sa TikTok. Diyan po sa Amerika dahil po sa issue ng national security. National security. Biruin mo nagdesisyon sila. Tapos kinatigan ng kanilang Supreme Court. Kaya naging final and executory. Kaya ang kumbachero, ang TikTok na mismo ang nagpatay. Pero sabi ni Donald Trump, teka. Usap muna tayo. Mukhang biglang nagbago ng isip. Usap muna tayo. 90 days. Sabi niya, meron ako 90 days para makipagtransaksyon ang American company sa inyo. Ang gusto kasi ng Amerika, kumbachero, ibenta ng TikTok yung kanilang opisina sa US. Para Amerikano, para mga Amerikano ang magpatakbo. Yun, Amerikano. Hindi lang Amerikano, hindi lang Kano. Sino pa? Pati mga Kana. Ang gusto nila na magpatakbo ng TikTok sa Amerika. Ayaw magbenta ng ayaw ng investor Ayaw ng China. Yung Chinese owner ng TikTok. Tingnan natin kung ano magiging may pang-akit si Donald Trump. Ang sabi ho ni incoming US President Donald Trump, bali ngayon 20 na ngayon 19 sa kanila ngayon. 19 pa lang sa kanila. Mamaya ng konti, inauguration na yan. Sabi ho ni Donald Trump, Ako will issue an executive order on Monday. Ay maglalabas ng pampangulong kautusan sa Lunes. To extend the period of time para magpalawigin ang panahon before the law's prohibitions take effect. Bago magkabisa ang mga probisyon ng batas. So, that we can make a deal. Ay para tayo ay makipagkasundo. To protect our national security. Upang maprotektahan ang ating pambansang seguridad. Negosyante talaga Sabi ni Donald Trump kung ang TikTok ngayon ay kayang kumita ng mga kalahating trilyon, $500 billion, pagka daw
pumasok ang American company dyan, sabi ni Donald Trump. Kinuwenta niya na kaagad. Lulundag daw ng mahigit $1 trillion ang kikitain ng TikTok. Tingnan mo na. Ganun katindi yung tama ka, kumbatsero. Negosyante itong si Donald Trump. Kita niya kaagad. May computation siya kaagad eh. Ganun kahusay sa negosyo itong si Donald Trump. At ang dinagdag pa niya, kumbatsero, bagamat nung siya pa ang presidente, gustong-gusto niyang iban ang TikTok, napatunayan daw niya nitong eleksyon na magaling pala yung TikTok na yan. Kumbatsero, nailapit daw siya ng TikTok sa younger generation of voters. Ayun, ibig sabihin siya pala isa sa mga nakinabang sa TikTok. Kaya nagbago ang kanyang isip. Ayun. Matindi ho yan. Tinan nyo hindi lang yan TikTok, pati sa cryptocurrency. Pati sa crypto. Maka-crypto yan si Donald Trump ay sa kabila ng yung iba takot sa crypto, ibang mga bansa ay mga leader. Issue ng bayan. Leader na ibang bansa Issue ng bayan. Katotohanan. 2x2. Bagamat yung iba natatakot sa crypto, itong si Donald Trump, pati yung mga anak niya, nag-invest sa crypto. Putok na putok yan. Kaya ang Bitcoin ba ano na ngayon? Baka $100 ng $100,000 ng mahigit. Ang Bitcoin ngayon ay $104,000. Ay, grabe. 446. Kumbatsero, ito'y tumaas na ng hanggang $108,000 per Bitcoin. Pero ang matindi nito, nagkaroon na rin ng Trump coin. Trump coin? Oo. Nung Sabado, inilunsad ang Trump meme coin at sa halagang nagsimula ito sa halagang 12 Engineer Tony Langgel. $12 per coin. Ngayon, tumalon kaagad ito ng $77 per coin. Napakatindi ng pagtalon. At ito'y ngayon ay nasa $47-48 per ang halaga ng isang coin. Parang naglalaro ito ngayon. Pero doon pa lang sa unang araw nung ito'y i-launch, kumbatsero, itong Trump crypto, Trump coin, nakakuha na kaagad ito ng nasa $6 billion. Ang tindi, no? Ganong katindi. Ganong katindi talaga. Negosyante talaga itong si Donald Kumbatsero. Kumusta na ba yung Dodge ba tawag doon? Yung Dodge. Dodge. Yung Dodge coin naman ni Elon Musk. Ay, hindi ba meme coin lang din yan? Meme coin lang din ito. Ayun, naglalaro din sa ngayon ay 0.37. 37 cents. 37 cents. Bagamat umakyat na rin ito ng konti, pero hindi pumapaimbulog na katulad kasi matagal na rin naman itong Dogecoin kumbatsero. Medyo matagal na yan, ni Elon Musk. Medyo naaaliw pa ako sa crypto noon, nakikita ko na yan nakikita mo na ito. Pero itong Trump coin, marami ang lumundag kaagad dito, pero maraming atubili o ayaw. Dahil baka ito'y gamitin lang na parang scam ng marami. Pag ganitong kabilis, lumulundag ang presyo. Yun. Dito kaya sa atin, pwede yan. Pwede kaya dito sa atin na iban na rin yung ilang mga social media na yan na minsan nagagamit sa kabuktutan. Depende sa ating mga policy makers, kumbatsero. Sumagot na po dyan ng DICT, si ASIC Paradise. Paradise. ASIC Paraiso. ASIC Paraiso. Ang sabi niya, pwede. Pwede raw. Kaya lang, bantulot lang siya, kumbatsero, sapagkat ang sinasabi niya, ang dami ng mga Pilipino ang kumikita. Content creators ang kumikita diyan sa TikTok at yung mga platform. Bakit? Hindi ba dati naman na nating dumuan na tayo sa ganyan? Tulad ng Pogo. Ang Pogo marami ring kumikitang mga Pilipino pero isinara natin yan.
di ba? Nadali kayo doon. Nadali kayo diba? doon. Ang titingnan natin, ang titimbangin natin kung yan ba ay higit na nakabubuti o mas nakasasama laging ang sa kabuuan. natin dyan ay general welfare. Yun! Ang mga kumpasyero ng bayan, Jerry, Dos. Oras po natin. Achi, ahya, Mr. Jalamtang, lakyam dihun 6:22 ng umaga. ACS Balita, susunod na. Number 1. Aasahan ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, 20 ng Enero 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. PPA, Philippine Ports Authority, nakakolekta ng mahigit sa 27 billion pesos. Revenue noong 2024, pinakamataas sa kasaysayan. Diba? 6 na estudyante mula sa Ilocos Norte, big winner sa Math Olympiad sa China. 84% ng mga Pinoy suportado ang gobyerno sa hakbang nitong igit ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea ayon sa Okta Survey. 6 na milyong nasayang na balota ire-recycle ng COMELEC, tiniyak na hindi magagamit sa dayaan. Kapistahan ng Santo Niño sa Maynila, generally peaceful. Lalaking adik na Grambo, 3 nakasalubong pinagbabaril, patay sa Cebu. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Alas 6:28 ang ating oras sa ating good news. Nalagpasan ng Philippine Ports Authority ang target revenues itong nakarang taon nang makakolekta ng 27.3 billion pesos na itinuturing na pinakamataas na koleksyon sa kasaysayan ng ahensya. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, habang inaayos ang kanyang kwelyo at sinusuklay ang kanyang buhok. at pagsuklay niya andito na sa gawing baba. Haba na ng buhok mo, GM ha? GM, haba na hair mo. Habang inaabutan ng suklay ni Eric Dimaculangan, ang target na revenue collection noong nakarang taon ay 26.09 billion. Ngunit dahil sa mahusay na koleksyon at maayos na pamamahala, ay umakyat ang karagdagang kita sa higit 1 bilyon. Sinabi ni Santiago na ang 2024 revenue collection ay mas mataas ng 7.29% kumpara sa nakolekta noong 2023. Na itinuturing na isa sa pinakamataas nga. Ito ang dahilan kaya pumasok ang PPA na pang-apat sa mga government-owned and controlled corporations sa mga nangungunang dividend contributors sa kaban ng bayan. Ayos ka. GM Jay Santiago. Congratulations. Yon. 6 na batang mathematician mula sa Sarat National High School ang nakakuha ng 2 gintong medalya habang 4 na iba pa ang binigyan ng exemplary commendations sa World International Mathematical Olympiad o WIMO na 2024 na ginanap sa China nitong Enero. Si Allen Iver Baroga na lumaban sa secondary 2 category ay nagpamalas ng pambihirang kakayanan at nakuha ang World Championship. Habang sina Brian Johnson Vallejo
at Natalie Margaret Balisacan ang nakakuha ng tigisang bronze medal para sa katulad na kategorya. Si Irene Angelica Dulog na sumabak naman sa secondary 3 category ang nag-uwi ng silver medal. Samantala, si Maria Cassandra Ritz Duque ay hindi lamang nakakuha ng pinakamataas na pwesto kundi naging unang Pinoy student na nakatanggap ng full scholarship sa Chinese University of Hong Kong, Shenzhen para sa kanyang tertiary education. Nakakuha ng graduating mathlete ng World Championship sa senior secondary category, habang si Jushem Baroga para sa katulad na kategory na nakakuha po naman ng Merit Award. Congratulations sa naimbag bigat kada kayo amin, Apo! Agreeing kayo! Gising na! Suportado ng 84% ng mga Pilipino ang mga hakbangin ng pamahalaan para idepensa at igiit ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa datos ng Okta Research, pinakamarami ang sumusuporta sa hakbang ng pamahalaan ay mula sa Metro Manila na may 90%, Visayas 87%, Mindanao 83% at Balance Luzon 81%. Pinakamababa naman ang naitala sa Cordillera Administrative Region 66%. Isinagawa ang survey November 10 to 16 noong nakaraang taon. Alas 6:31 na umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugduan, mata na kamo, gising na! Iyak ng Commission on Elections na hindi magagamit sa dayaan ang mga balota na una nilang naimprenta. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, hindi na rin magagamit ang naturang mga balota dahil sisirain na nila ang mga ito. Bukod dito, nakaserialize din naman daw ang mga ito, kaya sakali man ay hindi rin ito babasahin ng automated election system dahil wala sa mga iyon ang pangalan ng idaragdag ng mga kandidato. Yun po, huwag po mag-alala ang lahat sapagkat yung bawat balota po ay yan po ay nakaserialize. Yan nga po yung sinasabi natin. Kaya po matagal ang proseso kapag inulit natin, isi-serialize po yung bawat balota. At number 2, hindi rin naman po tatanggapin ng machine yung mga balotang yan sapagkat wala po yung pangalan ng kandidato na mismong pinapalagay po ng Korte Suprema. Ganun pala. Ganon. Paano kapag magpalabas uli ng TRO sa Supreme Court? Ade, sisirain uli. Walang katapusan. Walang katapusan. Wala kayang deadline ng Supreme Court sa paglalabas nila ng mga desisyon. Mahirap namang bigyan ng deadline ng COMELEC ang Supreme Court. Baka silang i-deadline. Pero may sinabi pa ho si Chairman tungkol doon sa mga balota. Hindi raw po masasayang yung mga balotang sisirain na yan dahil may gagawin sila. Chairman, ano gagawin nyo doon? At the same time, yan po ay isa-isa na natin. Kahapon po nagsimula na kami magpadala, mag-transport ng mga initial na batch dyan po sa warehouse namin. Properly guarded po yan. Kasi po lahat-lahat po ng mga balotang na imprenta na mababaliwala ay yan po ay hindi po susunugin. Hindi rin po yan isa-shred na kung hindi tutunawin po natin. Ayun. Para pwede pang magamit. Ayun, tutunawin daw pala. Ayun. Paano nga, Chairman, kapag nagsimula na kayo mag-imprenta ulit, magbigla magpalabas ng TRO? Naku, walang katapusan yan. Mamaya, meron tayong mga kausap na isang may panukala na may suggestion para hindi naman problema ang COMELEC. Dapat siguro ang Korte Suprema mag-set ng deadline. Paulit-ulit. Oras po natin, Achi Edeline Go, Lakyam Sam Sihun, 6:34 ng umaga. Naging mapayapa ang pagdaraos ng pista ng Santo Niño de Tondo sa Maynila. Sa datos ng Manila Police District, nasa 5,000 mga deboto ang nakiisa sa prosesyon na nagtagal ng 3 oras. Wala namang untoward incident na naitala sa magdamag at sa mismong pista sa Tondo at Pandacan. Samantala, bukod sa Maynila, dinaos din ang pista sa iba't ibang bahagi ng bansa kagaya sa Kalibo, Aklan at Cebu. 3 ang patay habang 1 ang sugatan matapos mag-amok ang isang 40 anyos na lalaking lulong sa droga sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Sa ulat ng pulisya, dead on the spot ang mga biktimang kinabibilangan na isang 26 anyos na photographer, isang babaeng lending collector at isang nagngangalan na
Aying, Ngangang Aying. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, tagapagsalita ng Lapu-Lapu City Police, nagsimula ang pag-aamok ng suspect ng makaaway nito ang isa sa mga biktima. Hindi umano nito nagustuhan ng tila matapang na pag-uugali ng babaeng biktima kaya agad itong pinatay at saka pinagbabaril din ang sinumang makasalubong. Matapos ang pamamaril ay agad itong umuwi. Dito na siya nadatna ng mga operatiba at nakumpiskahan ng illegal drugs. Sa pagsisiyasat ng pulisya, napag-alaman na kalalabas lang ng kulungan ng suspect. 4 na buwan pa lamang ang nakalipas dahil din sa kasong may kaugnayan sa illegal drugs. Naproseso na ang special immigrant visas ng 200 Afghan nationals na nasa Pilipinas. Dahil dito na ipadala na sa Amerika ang mga ito sakay ng Philippine Airlines sa ilalim ng kasunduan ng Maynila at Washington. Matatandaan dumating ang mga dayuhan sa Pilipinas noong Enero 6. Susunod! Dito po! Dating Pangulong Rodrigo Duterte nadali daw ng fake news. Nagpapalaganap daw ng fake news tungkol sa budget. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:36. This time check is brought to you by... Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Hi! Magandang morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumitmadya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:43 ang ating oras. Meron hong ipinalabas na pahayag ngayon ang Palasyo ng Malacanang kaugnay nitong aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y may mga irregularidad sa inaprobahang 2025 General Appropriations Act. Ito raw pong pahayag na ito ng dating Pangulo ay kanyang ginawa matapos matuklasan ni Davao City Representative Isidro Ungab, dating chairman ng House Committee on Appropriations, na maraming blanco sa nilagdaan o ipinasang budget, 2025 budget. Tinukoy po ni Ungab ang may kinalaman sa budget ng Department of Agriculture. Ayon kay dating Pangulong Duterte, ang mga items sa national budget ay hindi dapat iniwanang walang laman o blanco na kalaunan ay lalagyan lamang ng pondo. Parang blank check. Parang blank check yung nilagdaang 2025 budget. Ito po, may pahayag po, may statement. Ngayon lang, mainit-init pa. Mainit-init pa ho. Ngayon lang ay nagpalabas po na si Executive Secretary Lucas Bersamin ng statement. At ito po ang binabanggit. Some quarters, including a former president, have maliciously peddled fake news. So, fake news daw yun. About President Marcos having signed the 2025 GAA with certain parts of the enactment purposely left blank. Yun nga daw po yun, yung iniwang mga blanco. The peddling of such fake news, ang pagpapakalat ng peking balita, is outrightly malicious. Ay tuwirang malisyoso. And should be condemned as criminal. At dapat tuligsain bilang kriminal. No page. Ito yung paliwanag niya. Ito na po. Walang pahina of the 2025 national budget sa budget ng General Appropriations Act of 2025 was left unturned na hindi nabuklat before the President signed it into law. Bago ito lagdaan ng Pangulo bilang batas. All 4,057 pages
lahat ng 4,057 pahina of its 2 thick volumes na makapal na mga dalawang volume na nito were exhaustively reviewed ay masinsinang nirepaso by hundreds of professional staff daan-daang mga professional na mga tauhan from Congress mula and sa Department Kongreso of Budget and Management at DBM. It is impossible for any funding items to be left blank. Napaka-imposible para sa alinmang mga gastusin na iwanang blanco, as alleged by misinformed and malicious sources. Gaya ng ibinibintang ng misinformed at malisyosong nag-aakusa. Ayun. Yun ang bahagi ng naging statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin kaugnay po nitong pinakabagong aligasyon mula sa dating Pangulo na yun daw pong nilagdaang budget, 2025 budget ay may mga blanco. Katunayan daw nito, kumbachero, ay madali daw pong malamang fake news yung inilabas ng grupo ng dating Pangulo dahil kahit sino daw, kumbachero, kahit sino, you and me and anyone out there, anyone who conducts the same rigorous examination of the 2025 national budget, which the public can view on the DBM website. Kahit sino daw po pwedeng tingnan yan at ng publiko pwedeng tingnan yan sa website ng DBM. Doon daw po makikita nilang walang blank. Walang blanco. Blank appropriations. Ayun, nako. The former president and his cohorts. Ang dating Pangulo at ang kanyang mga kasapakat. Ang pangit pala ng cohorts, ano? Parang parang mga notorious kaagad ang dating, ano? Should know better. Dapat mas alam nila that the GAA could not contain blank items. Na ang General Appropriations Act ay hindi maaring magtaglay ng mga blankong parte. Dapat naman, ito kung totoo lahat ng sinabing ito ng Executive Secretary, maigi nga na yung mga nagbubulong sa dating Pangulo, tingnan, nasa website nga naman to ng DBM. Congressman Ungab. Nako, baka tingnan nyo naman, para naman hindi nagmumukhang kung ano lang ang dating Pangulo. Parang kung kayo talaga ang source ng dating Pangulo, parang sinubuan ninyo ng fake news si dating Pangulong Digong. Ako naman. Ako na ba? Samantala, nagsagawa ng 2 araw na bilateral maritime cooperative activity ang Armed Forces of the Philippines at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., isang crucial element ang naturang aktibidad para mapalakas ang defense cooperation ng bansa sa Amerika. Bunga rin anya ito ng commitment at mutual effort ng Pilipinas at Amerika upang mapangalagaan ang pambansang interes at ang kapayapaan sa rehiyon. Isinagawa ang nasabing aktibidad nitong Enero 17 hanggang 18. Ito po yun Nakita niyo po ito? Ayan. Yung po palang US aircraft carrier ng Amerika sumali sa pagpapatrolya ng mga Pilipino dyan sa West Philippine Sea. Ayan na. Ano kaya gagawin nung monster ship ng China na nandyan din? Andyan daw sa may Sambales Andyan pa nga daw. Nagatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. RH number Merna sa 2x2 sa DZRH. Merong may suggestion para hindi na namumroblema
si Chairman George Garcia dito sa mga nasayang na mga balota. Tapos 6 million yan. 6 million. Sila mag-iimprenta na ulit sa Miyerkules. Simula na ulit. Sa 22. Oo. Paano kung makalipas ang ilang araw, biglang maglabas na naman ng TRO ang Supreme Court. Naku po, tigil na naman. May masasayang na naman. Merong may panukala. Merong may suggestion tungkol dyan. Pero bago yan... Sunog! At ang nasusunog ay gawaan ng yelo. Mario Jose, ano? Ako nakakitang yelohan, nasusunog. Yelohan, nasusunog. Sa bagay, sa Amerika, nagyeyelo rin sila doon. Kung sa bagay. Nung magkaroon ng malawak na sunog. RH5, Val Gonzales. Come in, Val! Napakalaking apoy at Jared Anthony. Itong nandito sa aking harapan sa mga oras na ito dahil ako'y nandito na sa likurang bahagi nitong nasusunog na Glacier North Refrigeration Storage na matatagpuan dito sa Fernando Poe Jr. Avenue, Barangay Del Monte, Quezon City. Ito yung dating Roosevelt Avenue at sarado na ngayon itong kaba ng Roosevelt Avenue, yung parte na dito sa harapan at tinataypert yung mga motorista dahil dito sa sunog na nagsimula pa kaninang alas 3 ng madaling araw, pero hanggang sa mga oras na ito ay naglalagablab pa. Ang layo ko mula rito sa malaking apoy na nandito sa aking harapan sa mga oras na ito ay nasa 30 metrong layo ko, pero ramdam mo yung init nitong naglalagablab na apoy, Jerry Anthony. Dito sa refrigeration facility nito, storage facility nito na naglalaman ng napakalaking bilang ng mga karne, mga meat products na nakaimbak dito sa hektaryang lawak nito. Na sa tingin ko nasa more or less 10 hektaryang lawak nitong Saan banda yan, Val, kung halimbawa ay galing ka sa may Muñoz Market, papunta ka dito sa may Quezon Avenue. Saan banda yan? Siguro nasa gitnang bahagi. Wala doon sa may Muñoz Market, kanto ng EDSA na yun. Dito sa aming kinaroroonan, siguro walang nasa 800 meters siguro. Malapit lang. Oo, ganun na kalayo dito. At isipin mo, Cherry Anthony, yung kung ipapakita ng DCRH Television, yung pagpasok ko dun sa may pinakaloob, yung mga opisina, kanina about 45 minutes ago ay hindi pa inaabot itong malaking apoy na ito, pero ay malamang sa mga oras na ito ay sakop na rin ng malaking tunog yung kanilang mga opisina. Kanina nung pagpasok namin dito sa lugar na ito, Terry Anthony, dahil yung katabi nitong isang kumpanya ay binuksan na yung kanilang gate para makapasok yung malaking bilang na mga fire trucks na bubuga dito sa napakalaking apoy na ito na nakikita ninyo dito sa aking likuran. Ay ang problema, yung mga naunang mga bombero ay naubusan na rin ng tubig, kaya naman sila ngayon ay lumalabas dito sa lugar na ito. May maliit na street dito sa kanto ng BJ Avenue. At apektado ba, Val, yung traffic dyan sa sa Roosevelt? Apektado ba? Apektado na dahil yung mga galing ng Muñoz Market, galing ng EDSA Muñoz area, yung sa may palengke, ay idinadivert na patungo ng PT Mini Street at yung pinakaharapan nito ay sarado na muna. Storage facility. Alam ko na yan, Val. Iniisip ko kasi kung saan banda. Malapit yan sa malapit na yan sa may Fisher Mall, di ba? Correct, oo. So sa pagitan yan ng Frisco at nung Fisher Mall. Correct, oo. Doon sa lugar na yung binabanggit, Anthony, yung lugar na ito, dating Shell daw ito, yung binabanggit na mga bombero, pero dating Shell station, pero ang tabi nito ay isang Shell gasoline station pa rin. Shell gasoline station pa rin, pero malawak-lawak siguro, dati siguro ay parte ng Shell ito, pero ilang hektarya kasi ito, napakainit dito sa aming kinaroroonan sa mga oras na ito. Yung mga unang bomberong pumasok
pagpasok dito sa binuksang na gate ng isang katabing kumpanya, katabing establishmento ay naglalabasan yung unang mga pumasok para makapasok naman yung mga bagong mga bumbero na may kargang mga tubig. Kaya patuloy yung paglaki nito. Doon sa may pinaka-compound ay nandun yung mga empleyado kanina, yung mga empleyado, at ayon sa aking mga nakausap na mga empleyado, itong Glacier storage facility, Glacier North Refrigeration Storage Facility, alas 3 ng madaling araw o bago mag-alas 3 ng madaling araw, na makarinig daw sila ng isang malakas na pagsabog. Yun din yung binabanggit ng mga residente dito sa lugar. Nakarinig sila ng malakas na pagsabog bagong alas 3 ng madaling araw kanina, at sumunod doon ay pagsiklap ng apoy na hanggang sa ngayon ay patuloy sa paglaki. Ang latest na sinasabi nitong mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, itinaas na sa ikalawang alarma itong sunog na ito, na pagamat mayroong katabing isang gasolinahan, itong Shell Gasoline Station. Ang sabi ng mga bombero ay mukhang wala namang pangamba pa sa ngayon na may dudulot dahil ito ay mayroong makapal, mayroon itong makapal na wall. May firewall itong makapal na nagse-separate dun sa gasolinahan at itong nasusunog. So contained naman yan, sunog na yan dyan lang sa sa compound na yan. Contained naman at mukhang hindi naman madatamay yung mga tahanan o mga bahay ng mga residente dito sa lugar. Ako'y magsasagawa pa rin ng follow-up report mula dito sa nasusunog na bahagi ng isang malaking cold storage facility dito sa SPJ Avenue sa Quezon City. Val Gonzales, Patio, Jerry Anthony. Thank you. Thank you, Val. Antabayan po mga follow-up sa sunog na yan. At si Boy Gonzales may follow-up din sa sunog na nangyari kahapon sa Maynila dito sa naman, Maynila. Samantala, puntahan na natin ang linya natin via Zoom. Dito sa merong suggestion, ano ba pwedeng gawin ng COMELEC para hindi na sila namumroblema dito sa TRO, tapos tigil ang pag-iimprenta ng mga balota. Si Attorney Romulo Macalintal, election lawyer. Attorney Mac, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Morning, Jerry and Anthony, and sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Opo. Attorney, pwede ho bang bigyan ng COMELEC ng deadline ang Supreme Court sa pagpapalabas nila ng TRO? Hindi pwede, no? Kaya nga ang aking suggestion para maiwasan na yung mga reprinting na yan at saka yung fear, pangamba ng COMELEC na baka may mga iba pang mga ma-issue na TRO, sana lahat ng mga may pending appeal, yung mga na-disqualified na kandidato na may pending appeal sa Korte Suprema, ay isama na ang kanilang mga pangalan sa balota. Anyway, hindi naman lahat yan, hindi ko sinasabing lahat ng na-disqualified, Ang sinasabi ko lamang, yung mga na-disqualified na meron na ngayon nakapending na appeal sa Korte Suprema, sa akin palagay ko, konti na lang naman yan, baka wala ng 10 yan. Mga local candidates yan, Kaya kung isasama na yan sa balota, yung lahat ng mga na-disqualified na yan, na may pending appeal sa Korte Suprema, maiiwasan natin ang reprinting ng balota in the event na mag-issue pa ng additional TROs ang ating Korte Suprema. Nililinaw ko lang ito na ito ay para lamang doon sa mga disqualified candidates na may pending appeal pa sa Korte Suprema na humihingi rin ng TRO. At sa aking palagay, konti na lang naman yan. Hindi na masyado maaabala ang COMELEC kapag ito ay kanilang tinanggap na suggestion. At anumang mga TRO pa ma-issue, walang problema. Pangalawa, yung mga nadidisqualified na mga kandidato, sinasabi ng batas, if a candidate is disqualified for any cause, anumang kadahilanan, yan ang nakalagay sa panuntunan ng COMELEC, pwede pang mag-substitute yung political party kapag nominated sila. At ang substitute dapat may kaparehong pangalan ng original candidate. So bakit inilagay yan ng batas kung basta na lamang tatanggalin kaagad ang pangalan ng disqualified candidate? Kaya nga may ganyang batas, ay ibig sabihin kapag ikaw ay na-disqualified, hindi ka agad pwedeng tanggalin ang iyong pangalan kasi yung political party pwedeng mag-substitute ng isang kandidatong may katulad na pangalan. Kasi yung katulad na pangalan na yon, anumang boto na ibibigay doon sa pangalan ng original candidate,
bibilangin doon sa substitute na may kaparehong pangalan ng original candidate. Ayun, oh. So ito rin para para hindi na rin mamroblema ng kaka-imprenta at kakatigil ng balota, printing ng balot ang COMELEC. Yes, tama yun, Jerry. Sapagkat kapag kaya hinintay pa natin baka nag-imprenta ka sa Wednesday, pagkatapos pagdating ng next week, baka may iba na namang TRO na i-issue ang Korte Suprema. Siguro dapat mag-inventaryo ang COMELEC. Ilan pa ba ang nakapending na appeal sa Korte Suprema? So kung konti na lamang yan, hindi naman makaka-apekto sa kanila, isama na yan at palagay kayo makakatulong ng malaki yan para mawala yung pangamba ng COMELEC na muli sila mag-i-imprenta in the event na additional TROs are issued by the Supreme Court. Doon sa mga nagdemanda o nagpapadisqualify doon sa ilang mga candidates na yon, baka sabihin nun yun nga ang purpose namin Pinapadisqualify nga namin yan para matanggal talaga sa listahan, attorney. Yes, ganun nga. Pero may karapatan din naman yung political party na mag-substitute. At saka may karapatan din naman mag-apila sa Korte Suprema. Lalo silang maapektuhan kapag nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. At any rate, yung mga kandidatong yun na nag-aalala sila, kaya nga na-disqualified, meron naman silang ibang remedy. Pwede silang mag-file ng motion to stop the proclamation nung nasabing kandidato. Kung halimbawa ako yung nasa kabilang partido, you can always file the necessary motion sa COMELEC na in the event na yung na-disqualify na yun ay siyang nananalo, ay dapat mag-file siya ng motion to disqualify not to count the ballots ng nasabing kandidato. At doon, pwede pa rin yung gawin ng Commission on Elections. Hindi naman nawawala ng remedy ang nasabing kandidato na apektado kung sakaling isasama pa rin ang pangalan ng mga disqualified candidates na yan. Sino ba kasi nakaisip na kapag dinisqualify sa level ng COMELEC, tanggalin na dun sa listahan ng mga kandidato? Bago yan. Parang bago yun, no? Yes, yun nagkaagad kasi ang ginawa ng COMELEC. Sinabi nila, binibigyan lang kasi ng 5 araw yan Alam mo, medyo masama, hindi maganda yung batas na yun, yung panuntunan na binigyan ng 5 araw lamang yung mga nadidisqualify para magpunta sa Korte Suprema. Napakahirap niyan, lalong-lalo na kung inabutan ng desisyon yan noong panahon na napakadami ng holidays. Isipin mo, Thursday, may 5 araw ka lamang puro holiday inabot mo. Paano magagawa yun ng disqualified candidate? Kaya nga sinasabi ko dyan, dapat siguro gawing mga 10 araw ang ibibigay na palugit sa mga nadidisqualify na candidate para may sapat na panahon sila na maghain ng kanilang petition sa Korte Suprema. Yan mismo nangyari kay Attorney Romy Mac. Yan mismo nangyari kay Congressman Egay Erice. Lumabas yung en-banc decision sa kanya 27 yata, tapos weekend pa. Tapos holiday pa yung kasunod na pagkatapos ng weekend holiday. Kaya pumuti ang buhok ni Totoo yun. Kasi nga talagang yung panahon na yun, tsaka walang sesyon ng Korte Suprema. Kaya palagay ko sa mga ganyang mga pagkakataon ay dapat na yan ay talagang nabibigyan ng mahabang panahon. Pagkatapos meron pang declaration dito sa Maynila noong isang araw na yung walang pasok ang Maynila dahil nga doon sa rally ng mga kapatid natin sa iglesia, so yung mga meron pa isa, yung Nazareno, di ba? January 9, kapistahan ng Nazareno. Yun din, Yes, inabot pa rin yun. Kaya sunod-sunod Kaya dahil nga dyan, ito sa mga pagkakataong ito, siguro i-consider ng COMELEC ito. Ang sinasabi ko lang naman, hindi lahat ang na-disqualified. Lahat lamang ng may nakabimbin pang apela sa Korte Suprema. Isama na natin yan. At sa aking palagay, makakatulong ng malaki yan sa COMELEC dahilan sa maiiwasan na kahit na araw-araw mag-issue ng TRO ang Korte Suprema, walang problema. Andoon ang kanilang mga pangalan, so hindi apektado ang sino man. At this is a very practical solution. Tuloy-tuloy ang imprenta. Walang delay sa imprenta. Walang delay sa ating halalan. Maraming salamat, Attorney Mac. Magandang umaga.
Ay, maraming salamat, Jerry and Anthony. Magandang umaga sa inyo lahat. Attorney Romulo Macalintal, election lawyer. Sige, kamadya. Naputol. Go ahead. Hindi, si dating Chief Justice Artemio Panganiban, binabasa ko yung kanyang column ngayon Sabi niya... Ilang taon na si dating Chief Justice Panganiban? 80 plus, kumbachero. 80 plus, pero napakatalas pa rin, ano? Ang sabi niya, kumbachero, I do not remember any COMELEC that has committed as many. Wala akong maalala na COMELEC na nakagawa ng as many gravely abusive acts. Sindaming, ganito karaming mapang-abusong hakbangin. Again and again and again. Paulit-ulit. On practically the same grounds. Sa parehong kadahilanan. The failure to observe the very basic constitutional rights to due process and equal protection of laws. Yung constitutional rights, pagkilala sa constitutional rights. Kaya yung title ng kanyang column ngayon, sabi niya, COMELEC must stop acting abusively, whimsically. Ang sakit nitong mga pananalitang ito, kumbachero. Kaya para bagang ang sinasabi dito ni Chief Justice Artemio Panganiban, kaya tayo nagsayang ng pera. Magkano, kumbachero? 32 million? 132 million? 132 million. Dahil dito sa ayon sa kanya abusive and whimsical decisions ng COMELEC na pagtanggal sa pangalan ng mga kandidatong may apila pa sa Korte Suprema. Yun. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 14 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, 20 ng Enero 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Malacanang, pumalag kay dating Pangulong Duterte. Tinawag na fake news ang alegasyon na may irregularidad sa 2025 national budget. Satisfaction at trust ratings ni na Pangulong Marcos at VP Sara bumaba sa Tangera Survey. 58 pesos kada kilo ng bigas na maximum SRP. Epektibo na. Ito matindi, hawak. Kapit. Higit 2 pisong oil price high. Kasado na bukas. Napo po, inang. Negosyanteng Koreano kinidnap sa Makati, nasagip sa Batangas. 2 patay sa sunog sa Tondo kasabay ng pista ng Santo Niño. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:16 ang ating oras. Ang balitang ito ay hatid sa Nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:23. Tuloy ang mga pangunahing balita. Fake news ang kumakalat na impormasyon hinggil sa umano'y blankong halaga ng pondo ng ilang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng General Appropriations Act. Sa inilabas na pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, binigyang din nito na malisyoso at walang pahina sa 2025 budget ang blanko nang ito'y lagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos.
Tiniyak ni Bersamin na dumaan sa masusing pag-aaral ng daan-daang professionals mula Kongreso at Department of Budget and Management ang nasabing pondo na may higit 4,000 pahina. Pwede rin anyang makita ng kahit sino man sa website ng DBM ang kopya ng 2025 National Budget para masuri. Reaksyon nito ni Bersamin sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Representative Isidro Ungab na marami umanong blanco sa Bicameral Conference Committee report ng budget. Higit pa ni Bersamin, imposibleng iwan na blanco ang pondo ng isang ahensya at posibleng makasuhan ng kriminal ang nagpapakalat ng mga malisyosong impormasyon tungkol dito. Noon pang Enero 2, January 2, 2025 ay nakapost na sa Department of Budget and Management o DBM website ang pinirmahang General Appropriations Act of 2025. Dahil dito sinabi ng Malacanang na ang kailangan lang gawin ng mga kritiko ng pamahalaan ay pumunta sa DBM website para hindi sila ma-fake news. Masakit din naman itong Malacanang. At dahil dito kinundina ng palasyo ang kumakalat na malisyosong impormasyon hinggil sa umano'y ilang blankong bahagi ng budget. Giit ni Executive Secretary Lucas Bersamin, isang criminal disinformation, walang basihan at mapanira ang ginawa ng kampo ng dating Pangulong Duterte. Bilang dating Pangulo, dapat din anyang mas alam nito at ng kanyang kampo na hindi maaaring maglaman ng blankong item ang GAA. Paalala ni Bersamin sa dating Pangulo, maging responsable at iwasan ang pagpapakalat ng fake news. Alas 7:25 ang ating oras. Sa ibang balita, kapwa bumaba ang satisfaction and trust ratings ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa pinakahuling survey ng Tangeray Research Firm. Ang nasabing survey na nakuha Sa nasabing survey, nakakuha si Pangulong Bongbong Marcos ng 46.2% satisfaction rating, bahagyang bumaba mula sa 47.9%, habang ang trust rating nito ay nasa 58.5%, bumaba mula sa dating 60.1%. Samantala, bumagsak din ang performance rating ni Vice President Sara Duterte mula sa dating 45.5% ay naging 40.6% na lamang, habang ang kanyang trust rating ay bumaba sa 47% mula sa dating 53.4%. Nag-improve naman ang satisfaction ratings ni Speaker Martin Romualdez na nakakuha ng 49% mula sa dating 47.9% at trust rating na 59% mula sa dating 58.2%. Samantala, nananatiling may pinakamataas na trust at satisfaction ratings si Senate President GC Escudero, bagaman bahagya itong bumaba. Epektibo na ngayong araw ang pagpapatupad ng 58 pesos na maximum SRP sa imported na bigas. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na mag-iikot ang kanilang ahensya at ang Department of Trade and Industry sa mga pamilihan sa Metro Manila upang matiyak na walang lumalabag sa maximum SRP. Bukod sa DA at DTI, nangako rin niya ang local government unit sa pamamagitan ng mga Metro Mayors na magbabantay sa pinapatupad ng maximum SRP. Gayunman, nilinaw ni de Mesa na hindi sakop ng maximum SRP ang malagkit, black rice at red rice. Gagawa ka lang ng inangit gusto mo pang makasama sa o kaya biko. Biko. Nako, sarap ng biko. May latek. Nako. Biko ba? Kasado na ang panibagong big time oil price hike bukas. Batay sa pagtaya ng Department of Energy, posibleng tumaas ng mahigit 2 piso ang kada litro ng diesel at kerosene, habang piso naman ang pwedeng itaas ng gasolina. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, tumaas ang presyo ng krudo ng 3 hanggang 5 US dollar mula nung nakaraang linggo at malaki ang impact nito sa lokal na merkado. Ang mas mahigpit na parusa ng US at UK sa mga oil companies ng Russia ang nagpalaki rin ng gastos sa delivery na nakaapekto sa mga bansa sa Asia, kabilang ang China at India. Sinabi ni Romero na kumukuha ang Pilipinas ng finished products sa China.
Nasagip ng mga otoridad sa Lemery, Batangas ang isang Bitcoin trader na dinukot ng kanyang kliyente sa Makati City. Sa investigasyon, nakipagkita ang biktimang si Tai Hua Kim. Sino? Si Tai Hua Kim. Heist sa kliyente nito. Koreano, no? Sa kliyente nito. Akala ko taga Bangkok. Hindi ba? Ano ba pangalan? Tai Hua Kim. Yun. Umano'y bibili sa kanya ng isang bagong sports car. Ayun. Nagsagawa sila ng test drive at saka pumarada malapit sa isang spa sa Makati para makipagkita sa abogado ng kliyente. Pero pagbaba nila ng kotse, biglang sinunggaban ng 3 lalaki ang biktima at sa pilitang ipinasok sa ibang sasakyan habang nakagapos ang kamay at nakatakip ang mga mata. Maswerteng nakaligtas ang Koreano at saktong nakita ng ilang mga opisyal ng barangay kaya agad itinurn over sa mga otoridad. Metro Manila ngayon. Pasadahan natin ang ating mga RH reporters. Unahin natin ang follow-up sa 2 patay sa sunog sa Tondo, Maynila. RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Jerry Anthony, hindi na nakababa mula sa ikatlong palapag na nasusunog na bahay ang magtiyuhin na namatay sa sunog sa Dagupan Street, Tondo, Manila. Ayon sa mga kamag-anak ng nasuffocate ang mga biktima sina Jacqueline Meriones, 43 at William Pua, 58 anyos. Nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag na bahay ng ni Joseph Pua, 68, isang retiradong pulis Manila at residente ng Barangay 48. Nagsimula ang sunog bandang alas 4:39 kahapon na linggo ng hapon at napula ng halos 1 oras. Ayon kay Joel Pua, anak ng biktimang si William, bumaba na ang kanyang ama at ina pero binaligan pa ng kanyang ama ang kanyang pamangkin hanggang sa nasuffocate at hindi na nakalabas ang dalawa. Sinabi naman ni Joseph Perioles, nagtamo ng 3rd-degree burns ang kanyang tiyuhin na si Joseph Pua na kasalukuyang ginagamot sa Chinese General Hospital. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala ng ari-arian. Samantala, sinabi naman ni Manila Social Welfare Director Repo Goso na magbibigay ng tulong pinansyal si Manila Mayor Hani Lacuna. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, 29 Boy Gonzales. Puntahan naman natin si RH15 Giselle Ricafort. Hindi pa raw po nagpapatupad ng maximum SRP sa Pasay. Aba, bakit? Bakit? Alamin natin ang balita mula kay Giselle Ricafort. Coming, Giselle! Jerry, katunying ilang rice retailer dito sa Pasay City Public Market ang hindi nagpapatupad ng 58 kada kilo. Aba, matitigas ang mga yan, ha? Matitigas, ha? Lumalaban na sila. Sabi ka, Jerry, katunying ng mga nagbabantay na ayaw magpakuha sa camera. Alam naman daw nila na ngayon na epektibo yung kautusan ng Agriculture Department. Pero kailangan pa daw nilang hintayin yung mismong may-ari ng bigasan. Tinanong natin sila kung meron naman daw silang nakahanda na bagong price tag. Ang sagot ng mga vendor, hindi pa sila nakapag-iimprenta ngayong unang araw ng implementasyon. Ilang bigasan naman yung nagpapatupad na ng todong SRP sa imported. Pero ang problema raw na pupunta lang din yung 3 piso nilang tubo sa pagbili ng plastic at bayad sa kani-kanilang mga tauhan. Mabibili naman sa 53 yung pinakamurang imported sa isang stall dito sa pamilihan. Yung mga ayaw sumunod, Giselle, magkano pa benta nila sa imported na bigas? Meron pa tayong nakikita na nasa 60 pesos mahigit ka, Jerry. Oo, kaiba doon sa ilang palengke na napuntahan natin noong isang linggo, particular doon sa New Las Piñas. Ayun, no? Ano yun? Lahat ng imported, 58. May 65, may 70. Ano ba yun? Ano ba yung mga imported yan. Imported. Ang sabi nila, inaantay pa nila yung mismong abiso sa kanila nung may-ari ng bigasan at hindi pa rin nga daw sila nakakapag-imprenta ng mga bagong price tag para diyan sa bagong SRP sa imported.
May yung ilang retailers dito ka Jerry, tumigil namang magbenta doon sa 42 pesos na kada kilo dahil inaayawan naman daw yan ng mga consumer nila dahil sa madilaw at maamoy daw pangit yung kalidad. Pero merong isang stall dito na mumukod tangi, nagbebenta ng 42 pesos. Broken na bigas yan, partikular yung laon. Pero lahat daw ng suki nila sa ganitong presyuhan, pinapakain lamang sa mga alaga nilang hayop kagaya ng aso. Ito si Giselle Ricofort para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para lang pala sa hayop yung 42 pesos. Nako. Ba't kaya napakapangit naman siguro, no? Baka parang binlid na yun. Kaya nga. Ayun yung may binibilhan. Yung isa, yung iba, ay ayaw talagang bilhin dahil madilaw daw. Madilaw. May amoy pa. Nako. Bakit ba ganon? Samantala, sa Pasay yan. Punta nga tayo sa San Juan. NFA Rice, maganda raw. Ayaw nilang benta. NFA Rice. Wala, bawal pa sa palengke. Ano pa namang klase yan, sa San Juan, tingnan natin, meron na bang SRP, maximum retail price dyan? RH52 Edniel Parosa. Kami na Edniel! Jerry at Anthony, biglang baba ang presyo ng imported rice sa ilang pwesto rito sa Agora Public Market sa lungsod ng San Juan. Nabanggit natin biglang baba kasi noong nakarang linggo, 58 pesos pa raw ang kanilang kuha ng mga retailer doon sa kanilang mga supplier. Pero ngayong Lunes, nakapako na lahat ng imported rice mula Thailand at Vietnam sa 58 pesos. Sabisa na rin ang maximum suggested retail price ay pinatatupad ng Department of Agriculture. Pag-amin ng ilang negosyanteng nakausap ng DZRH News, kaya pa raw nilang ibaba sa 53 pesos ang presyo ng ilang imported rice. Pero hindi na ito uhubra, itong maximum suggested retail price, kung mahal pa rin ang lokal namang bigas. Pag-uusapan, ang maganda rito kahit may lokal na mahal at umabot pa 60 pesos dito, may mga well-milled rice dito na 40 pesos. Habang ang pinakamababa ay 38 pesos na regular milled rice sa mga lokal na yan. Dito sa mga imported, nakapako na sa maximum suggested retail price na 58 pesos per kilo. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. Bumaba na siya, sir, na last week kasi nasa 58 or 60 ang range niyan, sir. Ay nasa 53, 52 na lang, sir. Biglang bagsak. Thailand rice, imported rice. Last week lang yan. Last week, sir. Pero yung local, hindi kayang ibaba ng 58 pa. Hindi, sir, hindi pa kaya, sir. Taas pa rin. Pwede bumaba pa. Meron na kami 53 na imported. Pwede pang bumaba. Ano yun? 5% broken. Ang tilid ng ilang retailers dito sa Agora Public Market sa lungsod ng San Juan. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel! Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Ang ganda ng OBB na yan, ha? Iba, sino kayo nag-voice na yun? Oo nga, kakaiba eh. Kakaiba eh. Masaya. Parang may dagang inahabol eh. Ay, Mr. Henry Domino, magandang morning. Belated happy birthday. Nag-birthday pala yung... Ay, ka-birthday mo pala yun, kumbachero. Gano'n. Si Henry Domino, binabati ka ng belated birthday ng iyong may bahay na si Christy Domino at inyong mga anak. Ngayong araw na to naman ay birthday ni PCSO General Manager Mel Robles. GM Mel Robles. Happy birthday. Wala ba tayong libreng ticket dyan? Wala ba tayong libreng panalo dyan? At saka si Miss Jika Dalupan. Ayan. Miss Jika Dalupan. O Jika Dalupan. Happy birthday. Baka nagpapautang yan. Jika yan. Palagay ko nga. Jika. Samantala may panawagan lang si Eric Dasta sa mga kamag-anakan ni Arnel Blanca. Tubong Negros. Ipinababatid sa mga kaibigan at kamag-anakan na itong si Arnel Blanca ay pumanaw na sa edad na 54. Dahil sa karamdaman. Ito'y ang libing ay nakatakda bukas, January 21. Itong kanyang mga labi ay nakalagak dyan sa Sitio Anahaw, Nasugbu, Batangas, doon sa lugar ni Eric Dastas. Doon sa mga kamag-anakan, pwede raw ko kayong tumawag sa 0917-110-0753.
Yan, 0917-110-0753. Eto na. Sige. Yan sa Barangay Sumilang, Pasig City. Ando ng ating bagong lakas agent, Sherwin Alvaro. Go, go, go! Sherwin! And good morning, Katunying, Ka Jerry, dito sa Barangay Sumilang sa Pasig City. Usapang Biko kayo kanina. Nagpunta tayo din sa lugar ni Biko. Biko Soto mismo. Sa Sumilang. Napakalakas ng DZRH. Mantakin mo. Yung radyo kasi nilalagay dito sa kalsada. Kalsada yung radyo. Para makapakinig yung mga miyembro ng Sumtoda. Eto mga miyembro ng Sumtoda. Yay! Ayan walang biyahe. Andito ngayon na nakatutok sa DZRH. At ang may-ari, ang may pakana nito, si tatay, pangalan mo? Saldi Daban. Si Kuya Saldi, bakit iniiwan mo yung radyo mo dito sa kalsada? Para makinig lahat yung mga kasamahan ko sa pilahan. Pila ng tricycle. Anong oras ka nag-tune in? Numpisan ko yung mga 3 ng madaling araw hanggang mamaya pa. Talaga naman. So, eto ginagawa yung parang public information system tong radyo mo. Ayos. Malakas ba? Malakas? Kahit bati. Malakas ba, Sherwin? Ang radyo dito, hininaan ko lang dahil mag-echo kami. Talo ang tambutso ng mga tricycle. Talo kasi solar to. Talaga walang sinabi mga maingay na muffler na yan. Dahil pag tinodo yung volume nito, dinig. Ayan echo pa. Umeko, di ba? Umeko, kitang-kita, umeko. Echo. Dahil umeko tayo. Dahil napapakinggan tayo din sa kaba ng Santos. Dito yan sa Barangay Sumilang sa Pasig City. Dahil, sino pa po rin tumanaw sa pag-umaga? Si Katunying at si Ka Jerry. Si Katunying at si Ka Jerry, meron kang bagong-bago, 1,000 pesos! Yay! Para may kasiyahan mamaya. Eto na, sagutan namin pulutan! Yay! May pulutan pa. Salamat Katunying, salamat Ka Jerry. Talagang masaya. Masaya ito mga katoda natin dito, mga sumtoda. Ano biyahe? Ano biyahe ng mga tricycle na yan, Sherwin? Saan papunta? Biyaheng kayo? Biyaheng papunta saan yan? Palengke. Ayun. Basta from Pasig to any point of Pasig. Ayun. From Pasig to any point of Luzon. Ano yung pinababati mo? Pabatiin mo ulit. Yay! Sino ba si Yehey? Ayun. Gusto ko kanain, manalo ng 1,000 pesos. Lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo susunod nating winner sa DZRH bagong taon, bagong lakas. From Hearts number 6, Sherwin Bata Alvaro, DZRH. Una sa Pilipinas. Una! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod! Dito po! Sino itong magaling na aktres na mahabang panahong nagpahinga? Babalik daw. At sa Batang Quiapo. Yun. Samantalang yung mga ibang big stars doon namamaalam na. Pinapatay na. Pinapatay na samantalang siya bubuhayin. Yun. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:42. This time check is brought to you by Teka, nasa linya natin si Kong Benny Abante ng Maynila. Kong Benny, magandang morning! Si Ka Jerry at si Katunying po ito. Good morning po. Good morning, Katunying, Ka Jerry. Good morning sa inyo. Ay, kumusta kung ang takbo ng politika dyan sa Maynila? May nakikita kaming bagong survey ngayon na mukhang nagkakadikit-dikit yung tatlong naglalaban-laban Oo. Ay, maganda naman. Maganda naman ang laban sapagkat si Mayor Hanny Lacuna talagang tumataas na rin.
Oo, ito, binabasa ko yung report ng Manila Times, Kong Benny. Parang ngayon ko lang narinig to. Sa lahat yata kasi ng mga local government units, itong Manila ang talagang pinaka sinusubaybayan ngayon no? Itong HKPH Public Opinion and Research in collaboration with the Hong Kong-based Asia Research Center. Ito daw po yung pinakahuling resulta ng survey. Si Yorme Isko Moreno ay nangunguna pa rin with 46% voter preference. 46, kumbachero. Sinusundan ni incumbent Mayor Hani Lacuna with 31%. At pumapangatlo si Kongresista Samuel Versosa with 15%. Dati lalayo nito sa ibang mga survey firms. Ito, 31. Kaya ang sabi po nitong pinaka-official ng survey firm, yung survey director, yun daw pong ito po yung termino niya, none of the candidates have secured a majority, making these voters pivotal in shaping the final outcome. Ano po bang, kayo po, yan mismo sa field, kayo ang nakakadama ng damdamin ng ating mga kababayan, ano po ba ang pulso dyan, Kong Benny? Sa 6th District, may sinabi sa akin, may nagsabi sa akin na survey last November and December na dito sa distrito ko, angat na si Mayora. Angat na siya. In my district, angat na si Mayora. So, matindi pala. I think, she is about 17% na angat si Mayora sa akin distrito. I do not know the others. 7 distrito. Wala, tingnan natin mga susunod na kabanata tapang papalapit ng eleksyon. Gaya nga ang binanggit ko, Kong Benny, sa mga LGUs, Maynila ang talagang bukod sa sentro ng kumbaga Dateline Philippines, Manila. Tinitingnan ng buong mundo. Anyway, Kong Benny, kasama kung di ako nagkakamali, isa kayo sa mga nagpapanukala noon ng ban ng ilang social media dito sa atin, di ba? Tama po ba? Actually, hindi yun ban Ka Jerry. Yung House Bill 10489 ko, it's to actually regulate the use of any app control by a foreign adversary in the Philippines. Bakit po? TikTok dyan. Ba't po kayo nakaisip ng ganon, Kong? Well, nung sa Quadcom hearing namin kung saan meron tayong maraming Chinese na involved dito, nakita po natin kahit dun sa Pogo they can actually control the apps application sa bansa natin. It's a national security concern. Kahit na po yung NGCP, for example, hindi naman po yung TikTok lamang, kundi yung po ba tinatawag nating distribution, maintenance, and update of any app controlled by a foreign adversary within the Philippines. So, yun sapagkat it could actually give us a national security threat, no? So yun lang ang dahilan kung bakit gusto kong national regulate. Oo. Tama kayo dahil sa Amerika yan din ang issue nila, Kong Benny, national security. At sa katunayan, kung may mga kamag-anakan kayo sa Amerika, hindi nyo na makikita ngayon sa TikTok dahil nakaban na dun ngayon, pinatay na. Enough na ng TikTok ang kanilang TikTok sa Amerika. Tama. Binana nga, narinig ko talagang binana yung TikTok So dito ho sa atin, pwede ho yan, magagawa natin. Anong pwedeng gawin para sakaling maipatupad o magkaroon tayo ng regulation sa TikTok at iba pang social media platform? Kinakailangan lamang natin na bantayan kung ang TikTok ay ginagamit ng foreign adversary controlled applications.
And his action with its content. Kung ginagamit po ito para ispayan po ang Pilipinas, kaya po ito naging national security concern po natin. Kasi kung TikTok is actually controlled by China yan eh. Tama. Controlled by China-based ByteDance. Ito po yung China-based ByteDance na kinokontrol ang TikTok. Kaya ito pa sinabi namin it collects sensitive user data enabling the Chinese government to influence and shape public opinion. Ayaw po natin yon. So, kinakailangan bantayan po yan ng ating pamahalaan. Ano ho ito? Bill ito, Kong, o resolution yung inihain ninyo? Yeah, bill po ito. Paano kalang batas? Number 10489. Tingnan natin kung dapat pala umuusad na rin ito eh. Tama sa timing kumbachero. Sa pangyayari sa Amerika. Yeah, oo. Kaya nga, nauna nga tayo eh. Nauna nga ako nag-file ng bill yan eh. Sa mga Amerikano. Pero hindi ba masyado na pag-uusapan. Palagay ko nasa ano pa to eh. Nasa committee level. It's now in the plenary for second reading. Wala pa eh. So hindi po ban, hindi po total ban ang sa inyo, Kong. Hindi po total ban ito. Nakikita po ninyo na, for example, like Chinese companies own a 40% stake in both the National Grid and GCT and dito telecommunity. Kaya ako, concern ako dito, bakit ang Chinese companies owned by the PRC owned by the PRC, People's Republic of China. At alam natin, by extension, ito yung tinatawag nating Chinese Communist Party. Nakakapagtaka, bakit interesado ang China sa grid? Interesado ang China sa dito telecommunity at napakalaga na yung stake nila rito, 40%. Okay. Tingnan natin ang magiging reaction dyan o pagtanggap dyan ng mga kasamahan ninyo sa Kongreso. Kong Benny, maraming salamat. Thank you po. Magandang umaga. Salamat po. Thank you, Kapiteng Kadyatin. Thank you po. Ay! Si Jay Ambrosio, Bok Jay Ambrosio. Birthday nga. Happy birthday. Kahapon. Si Tito Gane Talents. Happy birthday. Ka-birthday mo pala, Tito Gane. Si Dr. Jessica D. ng Ideal Vision. Happy birthday. Oy, baka kailangan nyo nang magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pa. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Uy, magandang umaga at congratulations sa Cherry Auto Philippines dahil umaarangkada daw. Talaga. Umaarangkada ang benta. Kuyang Romel Sitin, congratulations. At pati rin sa mga taga Photon Philippines. Ayos. Sila kasi ang unang-una, kumbachero. Ang Photon na may truck na 100% EV. Aba, EV truck ha? EV truck. Kaya congratulations sa mga taga Photon Philippines at saka sa Cherry Auto Philippines. Congratulations! Ay, June Manzanilla ng lokal ng Okinawa, Japan. Happy birthday. Binabati ka ni Caso Jimenez. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Dermatology and